Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maghapon at magdamag na nanatili sa Batasan Complex si Vice President Sara Duterte nang bisitahin na nakadetain niyang Chief of Staff. Ang bise nanatili sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo kahit pinakiusapan ng House Sergeant at Arms at pinatayan ng kuryente. Humiling pa si Duterte sa komite ng Kamara na masamahan hanggang Lunes sa detention ang OVP official na na-cite in contempt pero hindi ito pinayagan. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, magbe-24 oras na nga dito sa Batasang Pambansa si Vice President Sara Duterte na hindi umaalis para samahan ang nakadetine na Chief of Staff. Kagabi pa nasa Kamara si Vice President Sara Duterte para damayan ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain sa Kamara matapos ipakontempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanina mag-aalas 11 ng umaga, nakuhanan siya ng aming team na nasa labas ng detention center kausap si House Sergeant at Arms at retired Major General Napoleon Taas. Sabi ni Taas, kahapon pa nagpasabi si VP Sara na bibisita sa kanyang Chief of Staff matapos itong i-detain sa Kamara noong Miyerkules ng gabi. Dahil yan sa sulat ni Lopez sa Commission on Audit para sabihin itong huwag sundin ang sumbina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito kaugnay ng investigasyon tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Mag-alas 8 raw kagabi nang dumating sa batasan ng bise. Si Lopez inilabas sa detention center at dinala sa visitor center malapit sa Southgate kung saan na sila nagkita ni VP Sara. Bandang alas 10 ng gabi, binalik na raw sa kanyang detention facility si Attorney Lopez. Pero si VP Sara naman nagtungo sa tanggapan ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa South Wing Annex. Bandang 11:30 p.m., kinausap na raw ni Taas ang protocol at security ng bise. If they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. Pero hindi raw umalis ang bise na doon na raw nagpalipas ng gabi kahit na nagpatay na ng kuryente sa Kamara bandang alas 12:30 ng gabi. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Bandang 7:30 a.m. na ibinalik ang kuryente dahil may mga magtatrabaho na sa South Wing Annex. Mag-alas 11 naman ng umaga nang lumabas ng silid ni Congressman Duterte, si VP Sara at entourage niya. Pinayagan naman siya ng Committee on Good Government na muling mabisita si Attorney Lopez. Mag-aalauna ng hapon naman, namataan na lumabas ng detention center si VP Sara. At bandang alas 4 ng hapon, muling nakita si VP Sara Duterte na may dala pang pagkain pabalik sa detention center. Sabi ni Chairman ng House Committee on Good Government, Congressman Joel Chua, sumulat daw ang bise para hilinging makasama si Attorney Lopez sa kanyang detention hanggang November 25. Hindi ito pinayagan ni Chua. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. Pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zuleika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Humiling naman daw si Congressman Duterte sa komite na imbes sa detention center, ilipat sa kanyang tanggapan si Attorney Lopez pero hindi rin ito inaprubahan ng komite. Si Attorney Lopez may mga hiniling na napagbigyan ng komite. Kabilang dito ang pagpunta sa kanyang therapy na pinayagan basta ibigay ang oras, lugar at i-escortihan siya ng House Sergeant at Arms. Sabi ng House Sergeant at Arms, mula 7 a.m. to 11 a.m. at 1 p.m. to 5 p.m. ang visiting hours sa mga nakadetine. Kung may sesyon ng Kongreso ay pwede pa raw itong tumagal hanggang 7 p.m. Pero hindi raw dapat anli ang pananatili ng bise sa loob ng batasan.
Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis, is yun yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President. Pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami yung nag-overtime. Ilang beses inimbitahan si VP Sara sa pagdinig ng komite ukol sa paggastos ng confidential funds ng DepEd at OVP pero hindi dumalo. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. Nang matapos ang press ko ni Chua Taas, nagsubok pa kaming makapunta ng South Wing. Gusto sana nating dumaan papunta dito sa South Wing, pero ito nakikita natin may mga guard talaga dito at ang instruction sa atin hindi po pwedeng makapunta malapit doon sa detention center. Madam Vice President! Ma'am! Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Sara Duterte pati na ng Office of the Vice President. Minsan na rin sinabi ni VP Sara sa isa sa kanyang mga press con na handa niyang samahan kahit sa detention ang mga tauhan sakaling ma-contempt. Vicky, patuloy pa rin nga nating sinisikap na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte na inasa kaharap sa isang press conference ngayong gabi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pinayagan ng korte na dalhin muli sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy bukas. Mananatili siya roon hanggang Miyerkules dahil umano sa iniinda niyang impeksyon sa ngipin. Nakatutok si June Veneracion. Sa bisa ng utos mula sa korte, nitong November 8, unang dinala sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy matapos ma-diagnose na merong irregular heartbeat. Ngayong araw, muling pinagbigyan ng Pasig RTC Branch 159 ang mosyon ng kampo ni Kibuloy para sa panibagong medical furlough dahil sa impeksyon umano sa ngipin. There are also other tests that have to be conducted. As to the details of it, hindi ko pwede talaga masabi. Yung infection na yun, anong naidulot sa kanya? Anong dinadaing niya? Masakit? Paano ba? Of course. May discomfort? May discomfort sa kanya. Bukas ng umaga, inaasahang dadalhin sa Philippine Heart Center ang founder ng Kingdom of Jesus Christ mula sa PNP Custodial Center. Ang panibagong medical furlough ay naprubahan ng korte sa hearing ngayong araw ng kasong qualified human trafficking ni Kibuloy. It was approved until Wednesday and mataas na diskusyon po pero na-approve naman. Kinontra naman ng prosecution ang mosyon ng depensa. Pero we believe that this is in circumvention of the court's order denying the hospital arrest. Pero at the court granted the motion, so okay na po yun. We'll always respect the order of the court. Sa January 10 sa susunod na taon, itutuloy ang pagdinig ng korte sa kasong qualified human trafficking ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan inaasahang iaharap ng prosekusyon ang kanya umanong biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumobo na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng 6 na magkakasunod na bagyo na humagupit sa bansa. Binisita at nagatid ng tulong ang Pangulo sa ilang napuruhan ng bagyo sa Luzon. Nakatutok si Bam Alegre. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala na naiwan ng bagyong Pepito sa Nueva Vizcaya. Ang Bambang Bypass Road, pinamamadali ng Pangulo ang pagsasaayos. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang pamamahagi ng food packs at pagbibigay ng financial assistance sa mga apektado ng bagyo. Tig 50 million pesos ang ipinagkaloob ng Office of the President sa Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Tig 10 million pesos naman ang ibibigay sa Tuguegarao City at sa 20 munisipalidad ng Cagayan.
Inanunsyo rin niya ang tig 10,000 pisong tulong sa apektado magsasaka at mangingisda ng Isabela. Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, aabot na ng 10.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura ng bansa dahil sa magkakasunod na bagyo. Sa Isabela, sinabi ng Pangulo na kasalukuyan ng itinatayo ang iba't ibang flood control infrastructure project. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na natin mga master plan para sa major river basin sa bansa, gaya ng Cagayan River Basin. Sinisimulan na rin po natin ang pagsasaayos ng Magat Dam. Mula sa Nueva Vizcaya para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Lumobo na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng 6 na magkakasunod na bagyo na humagupit sa bansa. Binisita at nagatid ng tulong ang Pangulo sa ilang napuruhan ng bagyo sa Luzon. Nakatutok si Bam Alegre. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala na naiwan ng bagyong Pepito sa Nueva Vizcaya. Ang Bambang Bypass Road, pinamamadali ng Pangulo ang pagsasaayos. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang pamamahagi ng food packs at pagbibigay ng financial assistance sa mga apektado ng bagyo. Tig 50 million pesos ang ipinagkaloob ng Office of the President sa Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Tig 10 million pesos naman ang ibibigay sa Tuguegarao City at sa 20 munisipalidad ng Cagayan. Inanunsyo rin niya ang tig 10,000 pisong tulong sa apektado magsasaka at mangingisda ng Isabela. Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, aabot na ng 10.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura ng bansa dahil sa magkakasunod na bagyo. Sa Isabela, sinabi ng Pangulo na kasalukuyan ng itinatayo ang iba't ibang flood control infrastructure project. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na natin mga master plan para sa major river basin sa bansa, gaya ng Cagayan River Basin. Sinisimulan na rin po natin ang pagsasaayos ng Magat Dam. Mula sa Nueva Vizcaya para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Labis na ikinatuwa ni Mary Jane Veloso ang balitang makakabalik na siya sa Pilipinas. Bagamat hindi pa malinaw kung gaano katagal ang magiging proseso. Pagbalik, tetestigo siya laban sa kanyang mga recruiter na naging dahilan kung bakit siya nakulong sa Indonesia. Nakatutok si Darlene Kai. Tuwan-tuwa raw talaga nga. Na-check nga hindi nga nakakibo agad eh. Walang pagsidlan daw ang saya ni Mary Jane Veloso nang malaman kahapon lang na makauuwi na siya ng Pilipinas mula sa Indonesia. Kwento ng kanyang mga magulang, tumawag si Mary Jane sa kanyang kapatid bilang isa sa mga regular na tigli 5 minutong tawag na pinapayagan silang gawin sa kulungan. Ang sabi daw ni Darling, Jane, makakauwi ka na. Natulalasan, Mary Jane, uuwi ka na dito. At hindi ka nabibiro, daw niya. Hindi at makakauwi ka na. Ay ako, nagtititili daw. Kaya nagulat ako, bakit dito? Balitang-balita na. Marami ng mga bakit doon? Wala pa pala. Hindi pa nila alam. Ito ang pinakahuling kuha kay Mary Jane sa loob ng Yogyakarta Women's Penitentiary. Tumutugtog daw siya ng piano bilang bahagi ng kanilang rehearsal para sa Pasko. Ramdam na nga rin daw ng pamunuan ng Correctional Office ang tuwa ni Mary Jane sa balita. Pero hindi pa raw sila nakatatanggap ng anumang formal na liham o direktiba tungkol sa pagre-release o paglilipat kay Mary Jane. Oras na makabalik sa Pilipinas, tetestigo raw si Mary Jane sa kaso laban sa kanyang illegal recruiters ayon sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Sina Maria Cristina Serio raw ang nagpabitbit sa kanya ng maletang may laman palang mahigit 2 kilo ng heroin na dahilan kung bakit siya nahatulan ng death penalty sa Indonesia. Ang isa sa kapwa niya testigo na si Michi, nagkaroon din daw ng banta ang buhay. Pero sa kabila niyan, pinipili pa rin daw niyang maging testigo para matulungan ng kababayan. Kami umiikot dito nun. Siyempre, kahit ating gabi. Siyempre, andun yung kaba. Andun yung kaba kasi may pamilya ako. Pero yung sabi ko nga, hindi kami pababayaan ni Lord dahil alam ni Lord na hala kaming ginagawa. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano katagal ang aabuti ng proseso ng pagpapauwi kay Mary Jane na makukulong pa rin pagdating sa Pilipinas. Pero sabi ng kanyang pamilya, napakalaking panalo na raw ang maialis si Mary Jane sa death row at mailipat siya rito sa Pilipinas. Panahon, ngayon ang panahon na para sa iyo. Kaya handa raw silang maghintay. Pinapalakas ang loob sa paboritong awitin ni Mary Jane.
Ang liwanag ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ayan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan ng gobyerno ang mga panawagang ipagpaliban ang BARM elections na nakatakda sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang lokal na opisyal ang humihiling na wag munang ituloy ang eleksyon dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nag-aalis sa sulo mula sa BARM. Kailangan daw ayusin ang bagong Local Government Code, Administrative Code at Electoral Code. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng nagdaang bagyo sa Pangasinan. Sa ngayon, may mga nakahain ng panukala sa Kongreso para sa pagpapaliban ng BARM elections. Marami tayong hindi nakita na naging unintended consequence ng desisyon ng Supreme Court. Kaya hanggat maaari, gagawin namin na isasabay natin. Pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa imadali natin tapos magkagulo lang. Iniharap ng Ombudsman sa pagdinig ng Valenzuela Regional Trial Court ang ilang taong magpapatibay umano sa dismissal case laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Isa sa kanila, ang Clerk of Court ng Tarlac na nagsabing hindi rehistrado sa kanilang opisina ang mga deed of assignment na ipinanotaryo umano ni Alice Guo. Kabilang diyan ang dokumentong nagsasabing hindi na bahagi si Guo ng Zunjuan Technology na sinalakay noon dahil sa illegal na pogo. Tugon ng abogado ni Guo, hindi kasalanan ng kanyang kliyente na hindi na iparehistro ang notaryo. Pinuna rin ang inisyu umanong business permit ng dating alkalde sa Zunjuan Technology kahit wala itong fire safety certificate. Ayon sa Fire Marshal ng Bamban, kailangan muna ng fire safety certificate ng isang negosyo bago mabigyan ng mayor's permit. May application naman daw ito pero hindi na aksyonan, depensa ng kampo ni Guo. Hindi maaaring mantala ang mayor's permit dahil maapektuhan ang mga negosyo sa lugar. Nitong Agosto, sinibak ng Ombudsman sa pagkaalkalde si Alice Guo dahil sa grave misconduct. Mga kapuso, posibleng lumakas ang amihan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, maaaring magkaroon ng bugso ng amihan sa Sabado o Linggo at umabot hanggang Central Luzon. Pero paglilinaw po, bahagya lamang ang paglamig ng panahon at posibleng mas maramdaman yan sa gabi o madaling araw. Bukod yan, maaari ring makaka-apekto sa bansa ang shear line dahil sa pagsasalubong ng malamig at amihan at mainit na easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region, Quezon Province, Batanes at Babuyan Islands, Cagayan at Isabela. Magtutuloy-tuloy yan sa linggo at bagyang lalawak at lalakas ang ulan sa Northern Luzon. Dahil sa hanging amihan, magiging maalon at delikado ring pumalaot sa Batanes at Babuyan Islands. Sa Visayas, kalat-kalat ang ulan ngayong weekend sa Samar at Leyte Provinces, Cebu, Bohol at Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region. Malawakan naman ang ulan sa Mindanao at posibleng may matinding ulan na magdadala ng banta ng baha o landslide. Halos ganyan din ang mararanasan sa linggo. Maliwalas naman sa Metro Manila pero maging handa pa rin sakaling magka-localized thunderstorms sa hapon o gabi. Physically fit and emotionally ready na sumabak sa taping ang cast ng inaabang Kapuso action drama series na Mga Batang Riles. Ang ilan sa kanila, di na iwasang magkasakitan sa action scenes. Makichika kay Aubrey Carampel. Intense na aksyon at matinding drama ang matutunghayan sa upcoming action drama series ng GMA ng Mga Batang Riles. Ayon kay Miguel Tan Felix na gumaganap bilang si Kidlat, matinding preparasyon ang kanilang pinagdaanan bago sumabak sa taping. Di lang daw dapat physically fit, kailangang handa rin sila emotionally at mentally. Every taping day, parang lagi kaming merong at least isang mabigat na eksena na naboblown away ako pag nababasa ko yung script na grabe, ang ganda naman itong pagkakasulat na to.
Dahil kasama rin nila ang mga veteranong action star tulad nina Ronnie Ricketts, Jerry Craval at Jay Manalo. Hindi raw pwedeng hindi nila ibigay ang kanilang 100%. Si Kokoy na madalas malinya sa paggawa ng reality at comedy shows, napasabak din daw sa matinding action at drama. Madalas bakbakan dito eh. May mga eksena na subtle lang naman pero may bubog eh. Laging may hugot. Bukod sa martial arts training, malaking bagay din daw ang ibinigay na fight training sa kanila ng co-star na si Ronnie. Sumabak rin sila sa acting workshop sa ilalim ni Sparkle Prime Acting Workshop Head Ana Fileo at kanyang ina na si Loris Guillen na isa sa mga direktor ng mga batang riles. Ayon kay Bruce Roland na gumaganap as Matos. Mas na-excite ako kasi alam ko kung paano yung atake niya. So very lucky kasi mas natutunan ko yung character ko. Bihira lang yan eh. Sina Rahil Birria na gumaganap as Sig at Antonio Vinzon as Dagul, nagkasakitan daw sa isang eksena na hindi raw maiiwasan sa isang action series. Siyempre hindi natin maiiwasan yung mga aksidente. So ano na lang, we learn from it and sa susunod hindi na namin gagawin yung ganong mali. Si Antonio na anak ng action star na si Roy Vinzon, nakakuha naman daw ng mahalagang payo mula sa kanyang ama para sa kanyang first action series. Yun yung sinabi niya, makikisama sa mga tao. Tsaka second, dapat maging mabuti kang aktor. Tsaka dapat reading script. Makakasama rin nila si Zephanie, Eva Darren at multi-generation of actors. Mapapanood na soon ang mga batang riles sa GMA Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tinanggal na ng Senado sa kanilang bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage earner ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AIX. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila, this is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Dumepensa naman si Speaker Romualdez.
Marami raw ang nangangailangan ng pondong ito at handa itong ipaglaban ng Kamara. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Payag ba kayo? Kayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? O, ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Inutusan na ni Romualdez ang House Appropriations Committee na sikaping maibalik ang AKAP kapag tinalakay na ang national budget sa Bicameral Conference Committee. Sa Senado, ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Nakikita po natin ay ito po ang itong gusto ng mga kababayan po natin, itong napaka ng programa galing sa DSWD. Kaya sasabihin ko na sa ating mga kaibigan sa Senado, umikot na lang muna kayo at tanong mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. At sa nakikita ko po sa lahat ng pinupuntahan natin, gusto-gusto at nakapagpuptural itong programa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tinanggal na ng Senado sa kanilang bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage earner ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AIX. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila, this is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Dumepensa naman si Speaker Romualdez. Marami raw ang nangangailangan ng pondong ito at handa itong ipaglaban ng Kamara. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Payag ba kayo? Kayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? O, ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Inutusan na ni Romualdez ang House Appropriations Committee na sikaping maibalik ang AKAP kapag tinalakay na ang national budget sa Bicameral Conference Committee. Sa Senado, ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Nakikita po natin ay ito po ang
hato itong gusto ng mga kababayan ko natin itong napakagandang programa galing sa DSWD. Kaya sasabihin ko na sa ating mga kaibigan na sa Senado, umikot na lang muna kayo at tanong mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. At sa nakikita ko po sa lahat ng pinupunta natin, gusto at napaka-popular itong programa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend, pwedeng dayuhin ang isang theme park sa Batangas na may mga kastilyong bukod sa outer space experience, may pakulupa ngayong magpapasko. Samahan natin si Ivan Mayrina sa kanyang live na pagtutok. Ivan! Vicky, ika nga ng kasabihan, Christmas is for children. Pero tayong lahat naman yan dahil may parte sa bawat sa atin na nananatiling bata. Kaya naman itong Christmas pasyalan dito sa Tanawan, Batangas, nag-e-enjoy, mapabata man o matanda. Sa isang bahagi ng Tanawan, Batangas na nakaharap sa Taal Lake, may dalawang kastilyong itinayo na ngayon dinarayo. Ang Castle Pop, dinisenyo para sa mga bata. Atraksyon ng theater, ilang rides at immersive at educational videos tungkol sa kalawakan. Tampok ang kanilang bitang batang si Jay at ang mga kaibigan niyang robot. Maganda, happy. Magandang experience to sa mga bata, especially binibuild dito yung mga knowledge about the atmosphere and of course the Earth and the other planets. Ang mga bata, alam naman natin, hindi naubusan ng energy. Dito, pwede nilang ibuhos ang energy nila. At para naman sa mga hindi na bata, ito naman yung pagbigyan mo yung iyong inner child. As a mother, it's super happy and super excited. Ano masasabi mo sa atin? Parang bumalik ako sa pagkabata. Tama-tama to, pag nasobrahan kayo ng kain sa Pasko, pang-burn ng calories dito. Pagkatapos naman mapagod sa mga ginawa natin kanina, dito ka magre-relax kasama ng mga giant rubber ducky. Sa ikalawang kastilyo, mga atraksyong feast for the senses ang pwedeng subukan. Pagpasok pa lang sa tinatawag na Water District ang unang daraanan, para kang lumusong sa baha. Ito ang tinatawag nilang infinite space. Gamit ang mga LED lights, nakakagawa daw siya ng illusion ng infinite space, parang walang katapusan. Medyo nakakalula. Tingnan natin. Okay. Kasunod yan ang tinatawag na UFO na para ka nasa eksena sa pelikula na anumang oras ay may dudukot na sa iyong alien. At sa Cosmic Projection Room, kakaibang experience din sa mata ang nililikha ng mga ilaw. Kapag napagod na, pwedeng umupo muna at mag-relax sa tinatawag nilang bubble top habang pinagmamasdan ang payapang tanawin ng Taal Lake. Vicky, bukas itong Jay's Castle sa Tanawan, Batangas, Biyernes, Sabado at Linggo. Pero pwede naman daw ang weekdays kung ito ay mga book tours, lalo sa mga paaralan o kaya sa mga corporate accounts. Vicky. Parang enjoy na enjoy ka dyan. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kapapasok lang na balita mga kapuso at kapamilya, it's official na highest grossing Filipino movie of all time na ang Hello, Love Again. Sa 10 araw na pagpapalabas sa sinehan, kumita na ng 930 million pesos in worldwide box office ang collab film ng Star Cinema and GMA Pictures. Sa panibagong record, naungusan ang pelikulang Rewind ng kapuso royal couple Marian Rivera at Dingdong Dantes. Showing pa rin sa mahigit 1,000 cinemas worldwide ang Hello, Love Again. Kabilang dyan ang 181 cinemas sa Middle East at soon sa iba pang Asian territories. Mabilis na chikahan naman tayo para updated sa showbiz happenings. A new pop artist is on the rise. This weekend, makikilala na natin si Yaki with his single Hilaw. Yan ang bagong parody version ni comedy genius Michael V sa hit song na Dilaw ng singer-songwriter na si Maki, na sobra raw excited sa obra ni Bitoy. Ang latest parody, isa lang sa mga dapat abangan sa second part ng 29th anniversary special ng longest-running gag show.
Sinalubong ng hiyawan ng Philostays ang K-pop group na Stray Kids sa kanilang pagdating sa NAIA. Todo kaway naman ang grupo na balik bansa para sa kanilang Dominate World Tour bukas. Mga kapuso, sa mga hindi nakapunta sa Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Noel Bazaar sa Okada, Manila, nung nakaraan linggo po yan. Uy, may chance pa kayo na makapamili. Dahil nasa World Trade Center sa Pasay po sila ngayong araw, November 22 hanggang December 1. Maagang pumunta sa Celebrity Ukay-Ukay ang magkaibigang Linda at Noel. Ang kanilang target, makapamili ng pang-aurang damit ngayong holiday season. Pia Arcangel. Nice, no? I bought this for 300 only. Pang aura-aura. Pwedeng OOTD. This is my bet. Pero yung size, hindi ko pa na-fit. So hopefully sana kumasya sa akin. Sulit naman daw ang biyahe ni Judith na mula pang Cavite dahil 5 damit ang kanyang napamili. I'm using this for the Christmas party. Ang mumura at saka ang gaganda. Ilan lang sila sa mga matyagang nag-ukay-ukay ngayong unang araw ng Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Noel Bazaar sa World Trade Center, Katuwang, ang Cut Unlimited Incorporated. Mabibili rin dito ang vase na ito ni Kuli Desma, mga damit at sapatos ni Nelson Canlas at mga damit ni Boy Abunda. Gusto kong magpasalamat kung sino man po ang makakuha ng mga damit ay you bought these pieces for a good reason. At mahalaga sa akin yan. Bukod sa mapapasa iyo ang gamit ng iyong favorite artist, nakakatulong ka rin. Ang bahagi kasi ng malilikom na pondo, mapupunta sa mga batang may cancer. Namasyal pa nga sila dito sa World Trade at nakatanggap pa ng early Christmas gift. Ang GMA Kapuso Foundation this year, for the Christmas season, has chosen 17 children from poor families to sponsor for their cancer or chemotherapy treatment. Present sa pagbubukas ng Noel Bazaar sa World Trade Center, sina Sparkle Artists at Celebrity Ukay-Ukay Ambassadors Kylie Padilla at Kylene Alcantara. At may dala pa silang gamit na for auction. Bilang entrepreneur, I can relate to the merchants here na masaya yung mga ganitong event because everyone gets together and then there's a community for it. The purpose ng Noel Bazaar, yun po yung dahilan kung bakit buong-buo yung suporta namin. Sa mga nais pong sumuporta sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lawalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Nagmisulang Hallyu Day ang ikalawang araw ng content showcase sa Singapore. Present kasi roon ang ilan sa bigating K-drama stars. Makichika kay Lin Ching. Kung sa Day 1 ng Disney Content Showcase APAC 2024 sa Singapore, may kilig heart-hand moment ako with Oppa Ju Ji-hoon. Matapos ang showcase sila ni Park Bo-young para sa tindig balahibong show na Light Shopkeeper, sa Day 2, mas tumindi ang dilian at hiyawan. Dahil sa bigating Korean superstars. Naroon sina Park Yoon-bin for the medical drama Hyper Knife, legendary actress Kim Hye-soo for the journalism dramedy Unmasked, sina Song Suk-woo at Kim Da-mi para sa 9 Puzzles, Ryu Seung-ryong for the action-packed show Low Life, at Kim Soo-hyun at Cho Bo-ah for the action romantic drama The Knock Off. Bukod sa content showcase, nagpa-press con din ang bawat show kung saan shinare nila ang kanilang experiences in shooting their shows. Kabilang na rito si Kim Hye-soo
ng Unmasked na nagsabing enjoy siya makasama at makatrabaho ang mga junior actors sa show. Nakakatawa namang kwento ng co-star niyang si Jung Sung-il na may lumanding na daga sa ulo niya habang nagsushoot mala Ratatouille. Lynching updated sa Showbiz Happenings. Salamat Luan sa isang press conference ngayong gabi. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng kanyang pananatili sa batasan para samahan ang kanyang Chief of Staff na naka-detain doon. Sinagot din niya ang hamon ni Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang umarap sa komite at hindi ang kanyang mga tauhan. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, si VP Sara mismo ang nagsabi, kani-kanina lang gusto raw siyang ipapatay ni House Speaker Martin Romualdez. Sinabi yan ni VP Sara nang ikwento niya na pinapaalis na siya ng House Sergeant at Arms sa Batasan Complex dahil iniisip daw nila ang seguridad ng bise. Pero sabi ni VP Sara, hindi siya security problem dahil may sarili naman siyang security. Narito ang pahayag ni VP Sara. Sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Sabi pa ni VP Sara, hindi raw talaga siya dadalo sa mga hearing sa Kamara at nilitanya niya kung bakit. Narito ang kanyang pahayag. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of, hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Hindi pinangalanan ni VP Sara pero sabi niya miyembro ang mga yan ng Committee on Good Government and Public Account na binubusisi ang OVP at DepEd Fund. Sabi pa ni VP Sara, may nakahanda na siyang mga kaso laban sa ilang miyembro ng 19th Congress gaya ng pag-question sa constitutionality ng mga idinadaos na hearing patungkol sa kanya. Pero hindi pa raw siya fully committed na iakyat ito ngayon sa Korte Suprema. Ang plano raw ng bise, samahan sa detention center sa Kamara si Yusek Zuleika Lopez at ang iba pang staff ng OVP na ipaparesto ng Kamara hanggang paglipas ng bagong taon. Pumalag din si VP Sara sa hamon ni Speaker Romualdez na siya mismo ang dumalo sa halip ng kanyang mga tauhan sa Kamara at sa halip ng kanyang mga tauhan na nagpapaliwanag tungkol sa paggastos ng pondo. Narito ang kanyang pahayag. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Emil, sa Lunes ang susunod na pagdinig tungkol sa confidential funds ng BICE. Pero hindi pa rin napag-uusapan ni VP Sara at ang kanyang mga abogado kung dadalo siya rito. Nagpapasalamat naman si VP Sara kay Congressman Joel Chua, ng chairman ng Committee on Good Government and Public Account, dahil pinayagan siyang mabisita ang kanyang Chief of Staff. Sinusubukan naman natin kunin ang panig ni Speaker Romualdez sa mga sinabi ni VP Sara. Samantala kanina, sinabi rin ni VP Sara na nung pinapaalis na siya ng Sergeant at Arms ng Batasan at ayaw niyang sumunod, sinabihan niya raw ito na bakit hindi raw iakyat yung usapin kina Speaker Romualdez na siyang may-ari ng lugar na yon at kay Congressman Pulong Duterte na siya namang may-ari ng opisina na siyang niyang tinutuluyan ngayon. Yan muna ang latest sa press conference ni VP Sara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. At bago tayo magtapos, sandali lang po, ano po? Happy birthday, ha?
Salamat po. Happy birthday, Emil. Happy birthday. Ang hirap naman, ang hirap Miss Mel, nun. Miss Vicky, maraming salamat po. Kaya yung Thank you. boses. Thank you po. Yan ang totoong nagbo-blow out, yung nagbe-birthday. Opo. Ba, may birthday cake ka, oh. Opo. Emil, pala, pingin Pwede mamaya. na. Oh, yes, ma'am. Ang laki niya. Uwi tayo mamaya. Thank you very much, ma'am. Thank you, Miss Mel, Miss Vicky. Happy birthday to you. Maraming salamat. At yan ang mga balita. Ha? Kasama ho yung birthday ni Emil ngayong Biyernes. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Isang araw na lang birthday ni Emil. Bukas, di ba, Emil? Bukas po. Okay. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Nagmisulang Hallyu Day ang ikalawang araw ng content showcase sa Singapore. Present kasi roon ang ilan sa bigating K-drama stars. Makichika kay Lin Ching. Kung sa day 1 ng Disney Content Showcase APAC 2024 sa Singapore, may kilig heart-hand moment ako with Oppa Ju Ji-hoon. Matapos ang showcase nila ni Park Bo-young para sa tindig balahibong show na Light Shop Keeper, sa day 2, mas tumindi ang tilian at hiyawan. Dahil sa bigating Korean superstars. Naroon sina Park Yoon-bin for the medical drama Hyper Knife, legendary actress Kim Hye-soo for the journalism dramedy Unmasked, sina Song Suk-woo at Kim Da-mi para sa 9 Puzzles, Ryu Seung-ryong for the action-packed show Low Life, at Kim Soo-hyun at Cho Bo-ah for the action romantic drama The Knock Off. Bukod sa content showcase, nagpa-press con din ang bawat show kung saan shinare nila ang kanilang experiences in shooting their shows. Kabilang na rito si Kim Hye-soo ng Unmasked na nagsabing enjoy siya makasama at makatrabaho ang mga junior actors sa show. Nakakatawa namang kwento ng co-star niyang si Jung Sung-il na may lumanding na daga sa ulo niya habang nagsushoot mala Ratatouille. Lin Ching updated sa Showbiz Happenings.